Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang araw na ito. Sasalang na sa dibdibang training sa mga susunod na linggo, si Pinoy 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Ito'y para sa kanyang rematch kontra undefeated American rival Timothy Bradley sa April 13. May report si Ednel Bejones. Training na ang katawan ni Manny Pacquiao. Ito ang tiniyak ni Team Pacquiao Chief of Staff Haplas Fernandez na nagsabing araw-araw na sumasalang sa cross-training sa pamamagitan ng paglalaro ng basketball ang 35-year-old Pinoy Ring Gladiator. Hindi, mag-ano muna basketball, araw-araw ng basketball, malakas yung stamina. Oo, ganyan pa rin. Kung inano namin yung ensayo namin ng Rios, kailangan pa namin, kung ano kami katutok doon, mas ngayon tututukan namin ulit. Ibinalita rin ni Fernandez na sa sandaling matapos na ang promo tour sa Estados Unidos ay kagyat na sisimulan ng Team Pacquiao ang training camp dito sa Pilipinas. Sina Pacquiao at Bradley ay lilibot sa Beverly Hills, New York at Las Vegas sa susunod na linggo para i-promote ang kanilang rematch. LA. Pero palagi LA mo lang umpisa noon. Pero alam ko palagi LA, New York. Naikasa ng top rank ang ikalawang enkwentro ni Pacquiao at Bradley matapos sa tanggihan ng Pinoy Southpaw ang alok na sagupain ng matalik na kaibigan at dating sparmate na si WBO light welterweight champion Ruslan Provodnikov. Para sa Good Morning Boss, Ednel Bejones, PTV Sports. Isang araw naman matapos na kondenahin ng libu-libong fans, nagpakita na sa opisina ni PBA Commissioner Chito Salud si controversial Cagayan Valley Rising Suns utility man Bernard Santos. Ito'y upang magpaliwanag sa isyu ng pang-aasar di umano kay NLEX Road Warriors Nigerian slotman Ola Ajogen. Narito ang report ni Nicole Ramos. Nagdiginan ng kanyang panig si Cagayan Valley Rising Suns utility man Bernard Santos. Kaugnay ng insidente ng panglalait di umano niya kay NLEX Road Warriors center Ola Ajogen. Kasama si Team Manager Frederick Colado. Humarap si Santos kay League Commissioner Chito Salud sa isang closed-door meeting sa PBA office sa Libis, Quezon City. Dito ay inalam ni Salud kung ano ang nasa isip ni Santos habang ginagawa niya ang pang-aasar sa Nigerian slotman. Pero hindi pa nagbababa ng desisyon ang abogadong komisyonado dahil ipapatawag pa niya si Ajogen na ayon kay Santos ay siyang nagpasimula ng gulo ng tawagin siyang baboy. Gayunpaman, matigas na sinabi ni Salud na walang puwang sa PBA at sa kahit anong sports ang racism. Samantala, tinawag naman ni Colado na simpleng cheer lamang at parte ng laro ang ginawa ng kanilang tauhan. Wala, cheering lang. That's part of the game. Part of cheering. Walang racism doon. Ang racism dyan, if you call them monkey, if you call them gorilla, that's ang racism. Si Santos ay kinondena ng libo-libong fans dahil sa anila'y maling pagtrato at kawalan ng respeto sa isang banyagang manlalaro. Para sa Good Morning Boss, Nicole Ramos, PTV Sports. Samantala, nagparamdam ng lakas sa cycling competitions ng Batang Pinoy National Finals ang Team Pangasinan. Kumumpleto ng podium sweep sa boys 30km road race ang mga young Pangasinense pedal pushers kung saan halos magkakasabay silang tumawid sa finish line. Nakatutok sa mga kaganapan sa Batang Pinoy National Finals si Keisha Lili at narito ang kanyang report mula sa Bacolod City. Ng husto ng Philippine Swimming League ang lahat ng mga kandidato para magsuot ng national tricolor sa 28th Summer Universiade Games sa Gwangju, South Korea sa susunod na taon. Lalangoy sa ilalim ng Federation of School Sports Association of the Philippines o FESAP, 76 na slots ang nakalaan para sa Philippine Swimming League at ang karamihan sa kanilang mga kandidato ay nagmula sa De La Salle University, Dasmariñas. Ayon kay Philippine Swimming League President Susan Papa, ang lahat ng mga sasabak sa Gwangju meet ay sasalang sa dibdibang training para may sakatuparan ng kanilang asam na makasikwat ng kaunahang gold medal sa swimming competitions sa Universiade Games. Right now, it's too early to say because at any rate, we have one more year to train. Sa ngayon, we're still far off. Sa nakalipas na edisyon ng Universiade Games sa Kazan, Russia noong isang taon, kumuha po ang FESAP ng first ever gold medal para sa Pilipinas at ito ay courtesy ni chess grandmaster Wesley So. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Anselubon para sa Good Morning Boss.